Teka, saan na ako? Saan lugar na to? Teka, parang baler na to ah. Paano ako nakarating dito? Wait lang, panoorin muna natin sa simula. I'm so sorry, I'm very mother effing late. Palatandaan dito sa gapan yung mga posting ilaw niya. Tignan nyo yung view. Damn! Isa sa mga gandang view na madadaanan nyo rito. Ang ganda, di ba? Ngayon si paring Junaidi at ang kanyang ADV 160. Na twisties! Tangina, wait lang, hindi ako ready. Hindi ako ready. Overshoot pa ako eh. Ito na yung, ay, pwede mag picture dito, harang. So ito na po yung Labi River. Dito na kami sa may I Love Bonbon. Bongabon yan guys ha. Natawa rin si Junaidi bakit daw Bonbon. Sabi ko, ayan kasi may landslide oh. Apo. Manila, pupunta dito ka lang pupunta. Apo, kasama ko po, pupunta kami ng Kasiguran po eh. Baler muna kami. Ito eh, nagaganan ako, nagaganan din sila eh. Mundi ka na yun. Good morning, good morning, good morning! Sobrang aga ako gumising ngayon. Talagang naghanda ako ng masarap na breakfast natin kasi Baler ang pupuntahan natin tapos Kasiguran. Napakahabang ride nito kaya gusto ko medyo stuff tayo tapos healthy. Nakita nyo dalawa yung ginawa ko kasi isa para sa OVR natin na hindi makakasama sa atin today na si Mimi Dong. Pero baka makasama natin ngayon si Junaidi, yung may-ari ng Ninja 400 ADV 160 na nahiram ko. Pero hindi pa siya sure, magkikita kami sa may monumento. So kung hindi siya makakasama, solo ride na naman tayo. Ang ating babayihin today ay 380 kilometers ata papuntang Kasiguran na. Pag diniretso natin siya from Manila, from monumento. Parang ang bumiyahe lang din ng papuntang Ilocos Sur. Pero mas malayo pa rin yung Ilocos Sur, around 410 km ata from monumento. So sa ride natin, kaya nag-video muna ako for now kasi gusto ko sa inyo pakita yung itinerary na dadaanan natin papuntang Bongabon. I think this is the fastest way papunta ng Baler. Unang destination natin, makikita nyo, ito yung mapa. So ayan, from Cabanatuan sa may Santa Rosa, kakanan kayo. Ipapakita ko naman to sa video para gawin yung guide to if gusto niyo pumunta ng Baler. Kakanan kayo sa Santa Rosa. Tapos, dire-diretso yan. Ang unang stop natin yung Trip A sa Axel's Bicicleta Tambayan. Masarap yung mga pagkain dyan. Lomi, tapos maraming mga nagbabike dyan or riders na tumatambay dyan. Kasi papunta yung Fort Magsaysay, papuntang Laur. Ito yung magandang pupunta natin. Papuntang Trip B, papunta na tayo rin sa may bandang Labi River. Bandang entry ng Bongabon to. Kasi dati pupunta ako ng Gabaldon tsaka Dingalan eh. So nakikita ko yung way. Pag pupunta ako ng Dingalan, sabi ko, uy, may daan pala rito pag Bongabon. So ayan, dyan tayo dadaan papuntang Baler. Napakadaming twisties dyan. Sabi nga nila, ayun nga, babaligtarin mo daw talaga yung damit mo dyan. Kasi yung kalsado daw, parang di nauubos ng twisties.
So, excited ako, syempre, di ba? Huwag lang sana talaga ulan kasi pag umulan, medyo alanganin talaga, delikado talaga tayo. Pero may other option kayo, kung ayaw nyo sa Bungabon, pwede naman kayo pumunta sa Pantabangan. Pantabangan is the safest way papunta talaga ng Baler. Makikita nyo rin dyan yung Pantabangan Dam, tapos may mga overview looking din sila dyan. Pero hindi pa ako nakakadaan ng Bungabon eh. So, first time, para makita nyo rin, if gusto nyo dumaan, papakita ko sa inyo yung ganda ng Bungabon. Tignan natin, parehas. Tignan natin, sabay-sabay natin tignan. So pagkalabas natin ng Bungabon, after natin sa Twisties, diretso na tayo ng Baler. Doon tayo sa may Alias Resort. Actually, itong Alias Resort, isa to sa mga pinaka-top rated na resort sa Baler. May parang ano sila ya, infinity pool. Pero hindi tayo mag-i-stay doon kasi mahal doon. Tsaka, ang goal lang naman natin is mag-lunch sa Baler, diba? Para makita natin yung beach. So, ko rin makapag-stop over doon. Dumaan na ako ng Baler before na pumunta tayo ng Suns and Stars. Pero first time ko talagang hihinto doon sa Baler Beach, sa Sabang Beach. So, yan yung dadaanan natin papuntang Baler. Kakain lang ako ng breakfast, tapos pakita ko sa inyo yung mga gear na susuotin natin, tsaka yung mga dapat dalhin papunta ron. So guys, ito pala yung gears na susuotin natin, yung boots natin na Komine. Mukha siyang bagong lilas kasi niligan ko siya ng tire block para medyo kuminang naman. Tapos, ito ang ating padded jacket. Siyempre, importante na may gears tayo kasi medyo malayo yun. Tapos, may mga twisties. Maganda ng safety. So, lastly, itong ating knee guard. Importante rin to. Madalas pag sumisemplang kayo, yung tuhod ang una yung natutukod. So, maganda may ganito kayo. Sa Komine dito sa Motor World ko nakuha, may promo dati to 1,000. So guys, mag-gear up lang ako, magkakarga lang ako ng gamit. Tapos papakita ko na lang mamaya iba natin dala kasi naka-impake na ako eh. Tapos kita-kita na tayo sa monumento. See you in a bit guys! So guys, ito nasa monumento na tayo. Tapos last minute pala nagpalit ako ng rubber shoes kasi alam ko mag-beach tayo. 2 beach yung pupuntahan natin eh. Last time kasi na nag-Ilocos Norte, naka-boots ako. Eh, ang hirap kasi pag naka-boots ka tapos pupunta ka sa dagat eh. So, ito na, sa monumento na tayo. Tapos, nauna na pala si Junaidy. Nakakahiya. So, andito lang siya sa McDo. Hanapin ko lang saan yung McDo dito. Nauna si Junaidy kasi nakala ko hindi siya makakasama eh. Kasalanan ko. Hello, Junaidy. Asan ka na? McDonald's, no? Is it nasa left side, no? Ayun, nakita ko ng McDo. Sa right side ako. Tapat ako ng McDo. Puntahan kita dyan, wait mo ako. I-reset natin yung trip meter. Ayan, sa McDo siya. Ayun, nakita ko na siya. Naka-black na jacket. Kaperamin ko rin kasi siya nung knee pad natin eh. I'm so sorry. I'm very mother effing late. Not really late. Already absent? Here's the knee pad. Nag-i-English ako kasi foreigner to si Junaidy. He's from Indonesia. Pero 10 years na rin siya nakatira dito sa Pilipinas. And then sa Makati siya nag-work Monday to Friday. Kaya maganda rin na madadala natin siya sa Baler. Kasi syempre isipin mo na sa Makati ka nakatira palagi. Tapos alam mo yun, puro city na lang nakikita mo. Kung hindi pa ako sa mismong Makati, sa Sampaloc, Manila, pero nakaka-umay din eh. So i-reset ko lang pala yung trip meter. Ayan no, back to 0. Tapos 40 km per liter yung trip meter niya kanina. So city driving ko is 40 km. Ngayon naka trip 0 tayo. I-reset ko rin yung kay Junaidy. Yes. Naka 0 din yung kanyang fuel consumption. Tignan lang natin mamaya. Set ka sa phone mo yung pupuntahan. So guys, ang pupuntahan pala natin ngayon, first trip natin sa Axel's Bicicletang Bayan. Tapos pangalawa sa Gabaldon Arc. Pangatlo, Labi River. Pangapat sa Bungabon Road. Tapos lastly, Alia Resort. So actually kasalanan ko late kasi talagang 3 AM yung call time namin dito. So yung dadaanan talaga natin, hindi naman talaga siya yung pinaka shortcut. Kasi guys, pag pupunta kayo ng Baler, ang pinaka mabilis talaga na papunta is Pantabangan. Kung isusukat nyo siya by kilometers pinaka safe din na daanan talaga yung Pantabangan. Kasi pag dumaan kayo ng Pantabangan, medyo malayo rin siya sa mga landslide prone. Eh since sobrang araw naman ngayon, hindi naman nag-uulan, kaya magbubungabon tayo, tsaka di pa tayo nakakadaan ng bungabon. Ang total trip na papuntang Pantabangan is 225 kilometers. Nandito tayo sa may Valenzuela, share ka lang. Tapos pag sa Bungabon naman, 231 kilometers. Isipin nyo, 6 kilometers lang itong difference ng dadaanan natin.
Tapos may iwasan pa natin yung mga traffic. Medyo maluwag yung dadaanan natin, mga stretch, ganyan. Pero may onting paahon din. Kasi sa Laur tayo dadaan. Ito pala share ko guys, sa Laur. Doon yung daan natin. Kaya ang una kong talaga sinet, Axel's Bicicletang Bayan. Kasi pag sinearch nyo papuntang Bungabon, papadaanin niya kayo sa Palayan City. Pero since magiging daan natin pa Laur, kakaiba yung daan doon. So medyo malapit na tayo guys. Pag nakita yung monuments na yan, tapos may Chowking, kakanan na tayo rito. Ano ba magandang palatandaan para malaman ninyo? Kasi from Valenzuela, from Monumento, dire-diretso lang yung ginawa natin. Pag diniretso nyo to, ang dating nyo rito ay Pampanga, Pasubik, Paolongapo. Pero kakanan kasi tayo rito. Ito na yung palengke. Ayan, may nakalagay New Star, Mercury Drug, ayan, Budget King Supermarket. Kakanan tayo rito. Kasi ito yung papuntang bypass road, papuntang Bulacan. Kakanan na tayo rito. Ayan o. Turn right. Anytime with care. So kakanan tayo dito. And si Angel's Burger, para tandaan nyo para di kayo maligaw. Sinashare ko sa inyo to kasi minsan yung Google Maps, katulad kanina yung Google Maps, pinapakanan na tayo. Eh hindi pa naman dun yung tamang likuan. Kasi dati nilikuan ko yun, sarado yung daan. May times kasi na mali. Bihira lang naman magkamali sa akin sa Google Maps. Pero ito nga, dire-diretso lang to, labas ito ay bypass road. Ayan o. Guys, pag umaga, inabot kayo ng umaga rito sa Balagtas Road, napakadaming tricycle. Kasi syempre, nagpapasukan, tsaka parang ito yung mode of transportation nila. Ewan ko kung may jeep din dito. Madalang ako makakita ng jeep dito eh. Mostly tricycle. Eh, pag umaga, ang dami na nagtatawiran. Kanya, ayan, no, eskwelahan. Ang dami yung tatawiran tao dyan. Magka-traffic yung mga tricycle, nagbababa ng pasahero. Matatagalan kayo lalo. Kaya, maganda po talaga, 3 AM, umalis sa kayo ng bahay. Basta mga 6 AM bago pumutok ang liwanag. At 5:30 AM maganda nandun na kayo sa bandang Santa Rosa, Nueva Ecija, para hindi na ganun ka traffic, diba? So ito guys, sa dulo na kami nung Shell ng bypass road. Ito yung pinakadulo niya. So kakanan na tayo rito from here. Tara. Okay, dito na tayo sa may arko ng San Miguel. Maligayang pagdating. Ayan na, tanong ko si Junaidi baka gusto niya mag-picture. Gusto mo picturean kita? Gusto mo picturean kita? Okay lang? Ayaw mo? Okay. Tinan niyo yung po ni Junaidi pang big bike. Nasaan sa Ninja 400 yarn? Ano? Big bike yarn! Sabi ko sa kanya gamitin niya yung Ninja 400 niya pagpunta namin dito. Ayun niya. Kasi grabe nga nakakapagod pag sobrang layo. Sobrang tagal mo nang ginagamit. Ganda rin ang kalsada rito sa pagkalagpas nyo ng San Leonardo. Sobrang stretch. Ang haba rin ng kalsada nila eh. So nasa pinakagitna na tayo ng Gapan. Para palatandaan dito sa Gapan yung mga posting ilaw na yan. Tapos banda rito yun eh. Alam ko, share ko lang. Alam ko bandang kanan yun. Dadiretso nyo to. Makakating kayo rin sa Little Bigan nila. Ito, tuturo ko. Pag kumanan kayo rito, yan. Pag kumanan kayo, dyan. Tapos kakanan ulit kayo. Mararating nyo yung Little Bigan. Palatandaan nyo tong yan kay Mama Mary statue. Palatandaan yan. Racing daw, racing! Racing, racing! Naka-1 hand po. Kaso pag piniga mo kasi ng piniga, matatalo ko sa patipiran ng gas eh. Kasi syempre pag lagi mong binababad sa throttle yung motor mo, lalakas yung gas consumption. Ngayon nasa 44.5 tayo, nasa 46 kanina yan eh. Eh sobrang stretch kasi nung daan, kaya medyo napapabilis tayo ng arangkada. Palaban din to si Junaidi. Uy, puta ina. Uy. Etong iingatan nyo. Oh, bilang surprise. Ang ganda ng daan doon. Sabay biglang ganito yung daan sa kalagitnaan. Kaya mag-ingat po kayo palagi kahit napaka-stretch ng daan. Pero malilingon niya. Lilingon ulit. Ay, gusto niya ganyan yung view eh. Alam mo yung paulit-ulit yung makikita mo sa Makati. Malalaking building. Tapos pagdating dito, ganito. Iba pa rin yung province life, di ba? So guys, malapit na tayong kumanan. Alam ko sa Fuel Star tayo kakanan eh. Wait lang. Pag nakita niyo yung Fuel Star dito, doon na kayo liliko pakanan papuntang Axel's Bicicletang Bayan. Junaidi, eto, Fuel Star. Junaidi!
We will turn right. I'll just vlog a little bit. So guys, ito yung fuel star na palatandaan nyo pag pupunta kayo ng Axel's Bisikletang Bayan. Kasi pag diniretso nyo to, papunta tong Cabanatuan, tapos papadaanin kayo sa Palayan City. So hindi na tayo dadaan dyan kasi pag dumaan tayo dyan, maraming sasakyan, tricycle, maraming stoplight. Dito, dire-diretso na lang to. Ayan o, fuel star palatandaan. Pwede nyo rin i-search to kung ayaw nyo i-search yung Axel's Bisikletang Bayan, tapos diretsohin nyo lang to. Let's go! Ito na yung simula ng sobrang stretch na daan. Ayan o, papost ko sa video yung itsura niya. Dire-diretso lang to. Sobrang ganda pa ng view na makikita nyo. Ayan, ang luwag o. Kunti makakasabay nyo rito kasi kadalasan, lalo na ngayon weekdays, may mga eskwelahan din doon na madadaanan pag dumiretso kayong Pakabanatuan. Tapos andun yung mga SM traffic, sakayan ng bus, at dito dire-diretso na kayo. Kaya ito po yung shortcut na sinasabi ko. The way na shortcut kasi, although 6 kilometers ang layo pag dumaan kayo ng Pantabangan, pero ito pong daan na po kasi to, kung mahilig kayo sa mga magagandang view, tapos pag gusto nyo puntahan yung mga tourist spot, tapos dire-diretso lang yung daan, ito po yung daan na recommend ko po na puntahan ninyo. Diba? Ang ganda ng view. Grabe. Ang layo na nung kasama ko. Nung nag-ride kami ni Junaidi dito, akala ko siya yung iiwan ko. Baliktad, ako pala yung maiiwan. 78 na takbo ko, 80. Ang layo. Guys, tignan nyo yung bubungad na view sa inyo. Pag pupunta kayo rito sa Axel's, malapit na tayo, 5 minutes away. Ang ganda ng view. What a landscape, di ba? Kaya gusto ko talaga dumadaan dito eh. Pero last time, yung kasama ko yung nanay tatay ko, di kami dumaan dito. Doon kami sa may Cabanatuan, sa may Palayan City. Kaya nga, eto, sa video na to, dito naman tayo dumaan. Tsaka share ko lang po sa mga nagbabalak pumunta rito na nakasasakyan. Possible naman po na dumaan kayo rito. At tsaka thank you kay God, thank you kay Lord for guiding us. Tsaka binigyan niya tayo ng napakagandang panahon, hindi maulan. Thank you po Lord. Ayan guys, katulad nito, may mga ganyan siyang instances na daan. Kaya pag malapit na kayo sa Axel's Bisikletang Bayan, mag-ingat kayo. Tapos sa Google Maps, pinapakanan ako dito. Pero huwag kayong kakanan dyan ha. Straight, diretso lang. Nagagatong Google Maps papadaanin ka pa sa Patagondaan diretsuhin nyo lang po. Diretso lang. Ito na tayo, Axel's Bisikletang Bayan. So share ko lang, misawa, patay na. Pag diniretso nyo to, dyan yung daan natin mamaya papunta sa Bungabon Road. Pero ito, papasok tayo rito. Kakain lang tayo. Sayang nga kasi sarap ng pagkain nila, pero medyo nakatago sila. Pero sa mga lokal dito, sikat na sikat tong kainan nila. Laging daming bikers dito pag weekends Ayan sila, ito. Sana bukas pa sila. Yes, bukas pa sila. Open pa sila. Ayan Axel's Bisikletang Bayan. Park tayo rito. Ming! Isa lang yung mata ng pusa rito. So ito, si Junaidi. So ito, kakain lang kami, magkakape, tapos bounce na ulit. Tapos kami nito sa Axel's Bisikletang Bayan. Si Junaidi nag-ready na. Tapos ako ito mag-ready na rin. Pupunta naman tayo ng Gabaldon Arc. Ito na yung second destination natin. Gano'n siya kalayo? Simula dito sa Axel's Bisikletang Bayan. Ano po siya? 29 kilometers, 38 minutes lang papunta sa Gabaldon Arc. Sa mga nagtatanong po, si Junaidi naka all stock sa gulong, all stock din yung mga panggilid. Tayo semi-stock na lang. B-star likod, harap natin stock pa rin. Sa panggilid natin ay naka JBT na bola. 17 grams, dating 19 grams sa stock. Tapos center spring is 1000 RPM, JVT rin. So chop suey daw tawag nila sa ganyan pag iba-iba na yung parts ng panggilid mo So let's go. Medyo maaraw na. Alam nyo ako, tinatamad ako minsan mag full gear pag mainit. Pero since dadaan tayo ng Bungabon, kailangan ko talaga mag gear. Pero pa uwi, baka mag long sleeves na lang ako. So ito, Axel's Bisikletang Bayan. Doon tayo nang galing kanina, galing Santa Rosa. Tapos kakanan tayo rito. Ayan Pag diniretso niyan, doon tayo babalik sa kanina sa Santa Rosa. Tapos kakanan tayo rito. Ayan, may mga bikers dito.
Marami yung nagbabike dito. Kaya yung mga taga Nueva Ecija na hindi nyo pa na-discover to lugar, try nyo rin po kung malapit lang kayo rito. Shoutout po pala sa mga taga Norte. Punta na po kami ng Laur. Ingat lang kayo sa mga gantong kalsada. May mga part na ganyan, no? Sobrang laking crater. Kala mo sinuntok sa buwan. Ay, ang sarap makapagkape. Di kasi ako nagkape kanina ng umaga, nag-mango smoothie. Di ko pala na-share. Nag-CR ako kanina sa Clean Fuel. Nagbawas na ako. Nag-mango. Ay, putragis, grabe lalim. Nag-mango shake ba naman sa umaga eh. Si Junaidi puyat. Galing trabaho kahapon eh. May dogo. Ayun lang guys, talagang ingat lang kayo rito. Kasi may mga, uy, paano mo dadaanan yung ganito? Medyo yun lang yung mga part. Madadaanan nyo naman pero huwag kayong magbabilis. Lalo na kung nakamotor kayo. Wow! Guys, tignan nyo yung view! Damn! Isa sa mga gandang view na madadaanan nyo rito. Ang ganda, di ba? Nature na nature. Ang ganda guys! Damn! Nakakamiss! Ang sarap sa mata! Guys, tignan nyo yung view! Ang ganda! So ito, pababa na kami. Ang ganda ng landscape dito. Oh! Oh lala! Mamma mia! Bossing! Ganda! Wow! Sarap magmotor! Guys, malapit na tayo sa Gabaldon Arc. Tapos madadaanan natin yung para siyang river na may mga nipahat. Parang may mga kubo-kubo. Hehehe. Ayun, may nakalagay o Baler, 105 km papunta ron simula dito. Hindi po ito yung Labi River Para siyang Labi River pero ayan ang ganda, 'di ba? Nakalagay po sa aking phone ay Pampanga River. Sa mga lokal po or sa mga mas nakakaalam po sa lugar nito, paki-correct na lang po ako kung may maliman po akong masabi. Tapos po kasi pagkakanan tayo rito, pupunta tayo ng Gabaldon Road. Pag kumaliwa tayo pa Bungabon. Ito po yung lagi kong sign na nakikita dati, kaya gumawa ako ng route papunta rito. Kaya nakalagay doon sa sign, Bungabon. Videohan ko lang saglit to. Pakita ko lang sa inyo ng close up tong nakikita ko rito kasi napakaganda. Yung view na makikita nyo pag dumaan kayo papuntang Gabaldon Road. Ang ganda, di ba? Ngayon si paring Junaidi at ang kanyang ADV 160. So yung layo naman po nung Gabaldon Arc dun sa papuntang Bungabon, sobrang lapit lang, parang 5 minutes away lang. Dahil gagawin po namin ay dadaan lang kami ng Gabaldon Road tapos mag-u-turn ulit para ma-experience lang ni Junaidi. Kasi ang layo ng biniyahin nyo, diba? Maganda, madaanan nyo na yung mga sikat na tourist spots. Ang ganda ang ganda Let's have a picture there later. Picturean ko lang tong Gabaldon kasama yung motor natin. Ayan, so guys, ito si PCX tsaka si ADV 160. Ayan. Yung magtropa magkasama rin. Syempre pinicturean ko rin sila tsaka ginawan ng video. Ayan si Junaidi. Tapos ayan, may mga ibang nagpipicture din dito. So may mga riders din tayong kasama along the way, which is good kasi masaya. Nakikita mo na may iba tayong motorcycle enthusiast. So medyo umaaraw na, umiinit na. Kaya ayun. So dadaan lang kami papunta tapos babalik din kami. Parang lang, ikot lang. Para at least may experience na dumaan. Pag diniretso nyo pala yung Gabaldon Road, mapupuntahan nyo yung Dingalan. Makakarating kayo ron sa may madadaanan nyo parang Dingalan Mountain Viewpoint, tapos meron din silang Dingalan Beach. Actually mapupuntahan nyo rin yung Tanawan Falls na pinuntahan namin, Gabaldon Falls. Marami ring tourist spot pag diniretso nyo yan. Pero this time kasi sa Bungabon tayo, kaya daan doon, balik din. Ayan ikot lang kami. Daan lang, tapos babalik din. Ganda na ang Gabaldon Road Pero parang nawala na yung kupas ng kulay niya. Kasi dati nakikita ko to kulay dilaw pa to dilaw and black Ngayon parang nawala na yung kulay niya. So nakabawas sa traction din. Sana i-repaint din nila kasi dahil meron turistong dumadaan dito Diba? So ito na yung kanto, dulo nung Gabaldon Road. Para lang po sa video at saka sa experience ni Junaidi na madaanan ito.
So ililipat ko lang yung camera sa harap para pabalik naman. Kung balak nyo mag solo ride or may grupo kayo, balak nyo mag norte, hindi kayo magsisisi sa lugar na to. Gabaldon Road, ang ganda. So guys, ito i-end trip ko na siya. Tapos na tayo sa Gabaldon Arc. Ang next destination natin naman ay Labi River. So from here, 43 minutes away po siya papunta rin sa Labi River. Galing tayo sa Gabaldon Arc. Ito po yung isang arco rin nila. Ayan o, bayan ng Gabaldon. So ikaw na, set mo na. Ready? So let's go, papunta na tayo ng Labi River. Ayan o, may mga signs naman siya, so hindi kayo maliligaw. Ito pabalik ng Laur, pabalik ng Palayan City. Kakanan tayo rito papunta ng Bungabon. First time ko po dadaan dito, di ko dinaanan last time to. So wala pa ako ganong idea sa road na ito. So guys, itong dinadaanan natin ngayon medyo mabato. Simula nung dumaan tayo rin sa Pabungabon, galing sa May Gabaldon Road. Pero manageable naman po. Ito nga lang, iwasan nyo lang tong malalaking lubak-lubak na yan. May part na hindi pa simentado ng maayos eh. Yan, okay na ulit. So ito guys, another stretch gaming na naman. Nasa Nueva Ecija, Aurora Road tayo. So dire-diretso lang to, tapos medyo papalapit na sa Labi River. Kasi yung Labi River yun na rin yung Bungabon eh. Halos doon na rin yung starting point natin eh. After ng Labi River, i-Google Maps nyo na next direction nyo, Paalia Resort. Bungabon na kayo dadaan nun. Kahit hindi nyo na-search yung Bungabon. Kasi yung Labi River nasa Bungabon na yun eh. Kasi pag nag-Google Maps kasi kayo, pag galing kayong Manila, talagang pantabangan nyo tinuturo sa inyo. Kala mo na sa Cannon Road kayo, no? Sheesh, ang ganda, boy! Simula pa lang! Na twisties! Tangina, wait lang, hindi ako ready. Hindi ako ready. Mapa-overshoot pa ako eh. Ito na po ang simula ng twisties papunta ng Labi River. Pero syempre takbong chillan tayo, di ko kabisado to. Mamaya may landslide pala rito, o kaya naman ay may ginagawa. Ito na, nakapunta na ako rito. Yung may sign na yan, I love Bon. Wala na yung Bungabon, I love Bonbon. Ayan o, I love Bonbon. Papapicture lang kami sa I love Bonbon. I love Bungabon po yan ha. Ito na ang simula ng twisties. Are you ready? Andito na kami sa may I love Bonbon. De, Bungabon yan guys ha. Natawa rin si Junaidi, bakit daw Bonbon. Sabi ko, ayan kasi may landslide oh. Galing siguro dun sa taas. Bush, tanggal yung bon. Yung NGA niya. So pag naihi kayo, may mga CR naman dyan. May bayad. Pero yun, di naman kami naihi. So guys, ito, magsisimula na yung twisties ride natin. Actually, after, pagkaligpas pa talaga ng Labi River yun. Pero bago kayo dumating ng Labi River, i-warm up na kayo sa twisties. So, inom lang kami tubig saglit. Tapos, let's go! Kaya nagbaon na ako ng tubig na may yelo kasi medyo mainit. Actually, okay lang yung mainit. Wag lang maulan kasi pag maulan, mag-aalangan kami dumaan dito. Pero siguro, since nandito na kami, i-dire-diretsuhin na namin tong Bungabon kung umuulan man. Pero very low speed lang kasi kurbada yung delikado eh. Pero pag umuulan pa lang, malayo pa kayo, wag niyo nang balakin dumaan dito kasi sobrang delikado nga. Based sa mga napapanood ko. Pero samahan niyo ako sa video na to para silipin natin yung update sa daan ng Bungabon ngayon 2024. Kung kaya pa rin kung maulan, kung gusto nyo kasi talaga dumaan dito. So guys, ewan ko kung nakikita nyo to, pero ito na tayo. Andito tayo sa pinakababa. Pero kita nyo naman no, medyo warm up na yung zigzag nyan. Papunta rito sa Labi River. Ayan yung first stop natin. Papunta tayo Labi River. Tapos tuloy-tuloy na po yan. Kita nyo oh, zigzag yan talaga oh. Lalang zigzag yan. Grabing isaw yan oh. Ayan po yung pupuntahan natin. Grabe ang haba no. Pag pinagmamasdan ko ng malapitan, sobrang ano niya. Pero ito, umiilang si Junaidi. Tapos sibak na tayo. So, alis na po kami sa Bonbon. Here we go! Buti na lang maganda talaga ang panahon. Thank you Lord! Kung kayo po ay pupunta rito, make sure na i-check nyo po yung brake pad nyo. Lalo na yung sa harap. Kailangan nyo yan. Lalo na kung dadaan din kayo ng pantabangan. Kasi may mga paahon po, may mga matatarik na palusong din. Importante po na naka-check kayo ng brake pad. Kasi mabilis mapudpud ng brake pad eh. Uy, putang ina, ahas. You saw that? You saw? Ahas?
Balikan ko lang. Wait for me. Wait. Guys, pakita ko lang. Ahas, boy. Actually, una ako nakakita ng ganyan sa Laur. Ayun o, ahas o. Tanggal yung bituka o. Baka nandito yung nawawalaan yung kaibigan ha. May mga ganyan din po kayo matadaanan doon sa Laur sa dinaanan natin kanina. Before nakakita ako ng ganyan mas malaki pa dyan. So ito guys, may mga part na may mga construction tayo dito. Pero manageable naman pong daanan. Kung umuulan man, I think okay lang. Kaso itong dinadaanan ko ngayon na to, medyo malambot. I think nagiging putik to pag umuulan. Saludo po sa mga manggagawa. Salamat po sa paggawa sa daan. Para nasa Lord of the Rings, no? Yung sa Fellowship of the Ring. Kung dumaan sila ron, papunta ron sa cave ng mga dwarf. Lord of the Rings fanatic eh, no? Ayan, I love Labi. I think malapit na tayo sa Labi River. May nakalagay na I love Labi. Uy, natatanaw ko na siya. I think we're really close. Concreting of Labi, Farm to Market Road. Hey, ang ganda! Nice. Gusto ko rin mag-picture dito. Picturean ko si Pixie kaya. Picturean ko lang si Pixie. Mas maganda yung view niya ngayon kaysa ron sa Gabaldon. Kasi kanina foggy sa Gabaldon Road eh. So guys, ito na yung pwede mag-picture dito. Harang. So ito na po yung Labi River. Yung parang kamukha na nadaanan natin kanina sa Gabaldon. Pero dito tayo. Junaidy, let's take picture here. We can park here, oh. They closed the road, so we can park here. Ay, ang ganda, angas. Nice picture also if you stand there. Nice picture. Or maybe a short video, you know? Like a portrait video. Sorry guys, ha? English. If mali man English ko, pasensya na. Pero ito po, andito kami sa Labi River. Very nice, man. Fuck! Tapos wala pa ganun tao, oh. Tignan nyo guys, gano'ng kalinaw yung tubig, oh. So guys, pakita ko lang, kita nyo yung ADV 160 ni Junaidy, nakalubog na, ayan oh. Nagasgas niya kasi yan, natumba siya. Tapos may gasgas, ayan oh, may gasgas siya rito. Kaya kita nyo ngayon oh, parehas kami nakapang nipad. Isa sa tatay ko yun eh, kaya pinagamit ko muna sa kanya. Kasi hanggang ngayon medyo masakit pa rin yung tuhod niya tsaka yung kamay niya nung tumumba siya. Kaya guys, minsan sobrang importante mag-gear. Saan ka natumba nun? Saan ka natumba? Albay. Albay? Oh, pumunta siya kasi Albay eh. So tara. Ako actually tamad ako magsuot ng motorcycle jacket kasi gusto ko lagi comfortable. Tignan nyo naman yung motor ko. Hanggang motor gusto ko comfortable ako. Pero may mga times talaga na kailangan nyo mag-gear. Ang ganda guys. Oh, uy! Okay na po ako. Tapos na tayo sa Labi River. Una natin pinuntahan po ay yung Axel's Bicicleta Tambayan. Dumaan tayo ng Santa Rosa. Pangalawa pong pinuntahan natin ay yung Gabaldon Arc. Pangatlong stop po natin itong Labi River. Tapos sa final stop na tayo, Alia Resort. Dadaan tayo ng Bongabon Road. Sa mga mahilig dumaan sa Marilaki dyan, bagay na bagay sa inyo itong daan na to. So 1 hour and 47 minutes simula dito papunta sa Alia Resort. Kasi Alia Resort sa Sabang Beach yon sa Baler, 69 kilometers. So okay ka? You wanna drink first? We go Alia Resort. So bye bye Labi River. Bye bye. We are going na. Naka-open jacket ako kasi wala namang araw. Huwag ka lang uulan. Kung kailangan mong umaraw ka lang basta huwag ka lang uulan. Pero thank you dahil wala ganong araw. Eto na!
Let's go! Bituka ng manok! Imagine nyo, almost siguro 1 hour and 15 minutes tayong nasa bituka ng manok. Pa-zigzag-zigzag. Magsama kayo kung magsasawa kayo. Di ba, pauwi naman pantabangan tayo eh. Kaya, kayang-kaya yan. So, enjoyin natin yung kalsada. Guys, ang daming aso. Tapos ang cute ito, isa ulit to. Ang liit. Nasa gitna ng kalsada. Mas nakakaawa kasi isang aso buto-buto na. Bye-bye, doggos. Mag-ingat kayo. Nice! Junaidi! Let's go! Top speed! Top speed! Demonyo eh, no? Pinapa-top speed sa kurbada. Kasi Junaidi, oh. Tama siya sa harapan natin para makita natin yung mga curvings niya. Ingat kayo sa mga malumot na part. Kasi yun yung pagdadaanan nyo tapos nag-banking kayo, nag-corner kayo, madulas yan. Kahit nga hindi kayo mag-corner, madulas eh. Wala pa to, hindi pa to yung pinaka-zigzag ha. Parating pa lang tayo. Oh, parating pa lang. Kinakabahan ako. Pero let's go! Hype, kailangan i-hype mo yung sarili mo. Kailangan pataasin mo yung adrenaline mo rito. Di ka pwedeng nga antok-antok pagdadaan ka sa ganitong kalsada. Actually, kahit puro zigzag siya, kita nyo naman guys, wala kami halos nakakasabay. Nakakasabay lang naman yung aso, tapos yung mga nagbibisikleta. Ayun, may aso ulit oh. So may nadaanan tayong Arco along the way, Aurora Province sa kalagay. Madadaanan nyo rin to. Ayun, nakalagay dito yung mga layo nung daan, no? Sa Baler tayo, so 61 kilometers na lang. Sa phone ko nakalagay 60 kilometers. So tama naman yung ano nila. Pero sa Kasiguran mamaya tayo pupunta, kakain lang naman tayo sa Baler. 176 kilometer from here. Tapos tinignan ko lang yung ulap sa likod. Napasilip ako sa side mirror. Tignan nyo yung view. Grabe oh, dinadaanan na namin kanina yan eh, yung ulap na yan. Siguro kung tumaas pa tayo, mas lalo nating makikita yan. Junaidi, tingnan mo yung likod. Nice, no? Di mo napansin, no? Ganda, no? So yun, share lang guys, para at least nakikita niyo yung mga dinadaanan natin. Ito, yung mga arko, binibidyohan ko para if ever dadaan kayo. Ito, may mga pulis naman dito. So somehow we are safe, diba? Ito, Maria Aurora. Madadaanan nyo rin to. Bakit B na lang? We, Maria Aurora, we. Picture lang daw niya yung motor ko rin. Manila? Apo. Manila, pupunta dito ka lang pupunta. Apo, kasama ko po, pupunta kami ng Kasiguran po eh. Baler muna kami. Kasiguran, siguro mga kulta. Nasa 170 ata eh. Gano'n ko ba? Kung magkabutor, saglit lang mga 2 oras na. Apo, mga tatlo po. Kasi ko ito nga sa akin ako, pag pupunta ako kasi siguro, 4 oras. Saan po kayo pupunta niyan? Diyan lang kami sa Bino. Sige po. Ingat po kayo. Ingat po. Thank you po. Siguro kasi biyahe, Kabanatuan kasi siguro, 4 na oras ko binibiyahe. Ito, Ay, sasakyan. dito ako tumadaan. Sige po. Ingit nila. Taga dito lang ata sila eh. Sabi ni Junaidi, ang lakas daw ng hangin. Ayun guys, ang ganda. Grabe oh, kita mo yung ulap sa iba po, gumagalaw oh. Yeah baby, ang ganda. Para akong bata nasa playground eh. Ito na mga kurbada da kurbads. May nakikita na akong pa-letter W ang kanyang twisties. Oy puta ina, wait lang. Ayan. Junaidi, you go first. Yan, pero parang pinauna ko siya para makita natin yung kurbada na dinadaanan ko. Ayan, no? Tsaka para at least mapanood din ni Junaidi habang binabaybay namin to. Nakikita niya yung sarili niya. Souvenir din to. Kasi guys, sa totoo lang po, kahit hindi nyo balak mag-vlog, maganda yung may action cam kayo. Kasi after a while, minsan makakalimutan mo yung moments na to. Pero pag na-capture mo siya ng photo or video, pwede mo siyang balik-balikan. Kaya hindi yun talaga yung purpose ko bakit ako nag-start mag-vlog. Hanggang sa, ayun nga po, nagkaroon tayo ng mga solid followers sa'yo na tutuwa ako kasi sinuporta nila. So nagtuloy-tuloy na tayo sa pag-vlog. Ayun guys, so ingat kayo pag maulan. Shit, nakakatakot nga. Grabe pag natumbahan ka dyan. Kakatakot nga. Oh, guys,
if ever man umuulan, wag po kayong dadaan dito. Sabi ko pa naman kanina, sabi ko baka kayanin naman. Kasi nung una, maganda-ganda pa. Pero pag nakita nyo yung ibabaw nito, sheesh, nakakatakot. Kalbo kasi ito, oh. Diyos ko po. Pero ito, ginagawa naman, may mga gumagawa naman dito. Naayos nila, tinatakpan nila para hindi magka-landslide. You see the road? Very scary, no? Oh. Fuck, if landslide. Yeah. Ay, naayos po nila. Thank you po. Salamat po sa manggagawa natin. Ingat din po kayo. Salute po sa inyo. Ito maganda, dito dapat napupunta yung mga tax natin. Hindi yung sa mga maayos sa daan tapos binabakbak pa, binabakbak agad. Sana dito, ito na lang yung mga napupunduhan eh, di ba? Ang cute eh, nagaganon ako, nagaganon din sila eh. Isa tumangulang eh. Ang kulit, ang saya. Mga riders. Pwede ka nang magsali sa angkas oh, pagkatapos mo rito sa Bungabon oh. Basta wag ka lalagpas daw sa linya. Pasado ka na sa angkas. Ingat lang kayo, may mga minsan oh, mga bato na maliliit na nalalaglag. Hindi ko kaya. Overshoot tayo ron. Ang tarik eh, bilang liko eh. So guys, i-check ko lang yung battery ng power bank. Kaya nag-charge naman siya. Inom lang din siyang tubig, inom lang din ako. Ano, masaya? Better than Marilaki? Better than Marilaki lang. Better no? But too much no? Ang haba kasi guys eh. Hindi maubos-ubos eh. Nagkatanong ka siya kung malayo pa daw ba. Sabi ko less than half naman anong biniyahin natin. Inom lang kaming tubig. Bawang kayo ng malamig na tubig, pampare hydrate. Kasi minsan din nyo nararamdaman na de-dehydrate na kayo. Para mas focus kayo sa daan. Ito may yellow pa oh. Ay, can I have one? Sorry. Okay. Your eyes also no? Oh. You're not baon your coffee eh? What coffee? I'm sure you will baon coffee. Ano yun? So guys, gogora na ulit kami. Yan, kumain lang kami ng mani. Tapos nagtubig, refreshments lang. Tapos umihi. Tapos kinagat ako ng langgam. Mundi ka na yun. Sobrang tarik naman kasi nung kurbada. Talagang mapapalagpas ka eh. Ayun oh. Puro cornering eh oh. Pero maganda rin may Google Maps ka kasi nakikita mo in advance yung dadaanan mo. Tsaka sobrang pinapasalamat ko na wala tayo ganong kasabay dito. Okay lang may kasabay sa likod, pero yung kasabay pasalubong ang mahirap. Ng katulad yan no. Alas wala akong nakikitang kotse. Siguro nakasalubong na ako ng tatlong truck na ganyan. Sasakyan wala pa. Motor meron ako nakakasalubong. Grabe, nalagpasan na natin lahat ng kurbada. Ito pong nadaanan natin. Diretso na lang. Pag nakita nyo na yung bundok na view na yan, ibig sabihin pa diretso na lang tayo papuntang Baler. Tapos na po tayo sa zigzag road. And we survived. Diretso kami MotoGP pagka uwi, galing Kasiguran. Grabe yung daan na yun, pero masaya. Pero kung lagi ka dadaan, nakakapagod din yun. Turn pa. Turn pa. Turn pa. Checkpoint. Malapit na tayo sa Baler, 8 kilometers eh. Ayan ang arko ng Baler. Ewan ko, pag guminto si Junaidi, picture tayo. Ayan, sige lang. Alam niya na yung busina ako eh. Picture syempre. Parang dati hindi ko nadaanan to. Sa kabila. Kabila. Here. So ito guys, pupunta muna kami ng Shell para magpagas. Tapos since sa Baler na rin tayo, tignan natin yung gas consumption namin.
tignan din natin yung kung magkano yung kinain ng gas sa akin. So dito sa Balaren may mga Jollibee, Chowking. Tapos kung anong nasiraan man kayo, may Honda parts dito. Ayan o, Honda. Tapos marami namang gasoline. May mga kainan, 7-Eleven. So it's good, di ba? So ito, nakikita ko na yung Shell. Ayan si Junaidi. Dito na rin ako magpapagas para isang ano na lang kami. Here sa lilim 95 ako. Ito B-Power. So tignan natin kung magkano inabot nung kay Junaidi, kung ilan yung nabawas. Sabi ni Kuya, meron daw Shell sa Kasiguran. So sa mga taga-Kasiguran po, meron po ba? Kasi may nag-comment po, sabi magpagasta raw eh. Pero tama naman yon. Siyempre ako, di ko naman kabisado yung lugar. Natin nakailan liter na siya. Kay Junaidi 5.55 eh. Sa akin halos ganun din ata. Halos ganun din. Sa akin 5.46. So 5 minutes away na lang from Alias Resort. Tara. Yung kit ng Fasio, may mini windshield. Kaso wala helmet si sir. Huli cam. Alia, ayun. Alia Surf. Pang socialin yung ano nila. Saan kami pwede mag-park? Magla-lunch lang kami rito. Tayo sa may lilim. Ang ganda guys oh. May mga motor din sila. Mag-i-inquire ako. Find the place na saan tayo pupwesto. Pili ka na. Mag-a-ask lang ako kung magkano ang overnight dito. Okay. Para sa viewers may idea sila kung gusto nila magstay sa resort na to. Good afternoon po. Kakain lang po kami pero pwede po matanong yung reservation nyo kung magkano. May ano kayo parang ito yung tsura nung ano nila. Nice. May mga ano sila rito, decoration ng motor. Sobrang ganda rito. Ang cute. Wow guys, beach view. Ang ganda. Ito na tayo infinity pool nila. Hindi nyo gusto magstay dito, pwede naman kayo kumain. Grabe Junaidi. Beautiful man. Ang ganda. Sulit yung biyahe no. Thank you for joining. Whew. So guys, sa Sabang Beach na tayo, walang katao-tao. Solo mo yung beach kasi weekdays ngayon, Thursday. Pero napakainit dito. Masarap maligo rito mamaya 4 PM. Tignan nyo yung buhangin. Yung buhangin niya guys, malambot. Tapos hindi siya mabato. Feel ko low tide siya ngayon. Ewan ko lang mamayang hapon, baka andyan yung mga nagpapasurf. Kasi wala yung mga nagpapasurf dito. Alam ko 500 na ata per hour ang surfing dito. Ito yung Alia Resort. Ang ganda niya, di ba? So, yun yung pinakita ko na yung room rates dyan. Kung magkano gagastusin nyo. Ito siguro yung gusto kong pagstayan next time. Sana kasama natin si Mimi Dong, yung girlfriend ko. So, pero ito guys, dito ko na pala tatapusin yung part 1 ng video namin. Kakain lang kami ni Junaidi. Doon ko itutuloy yung ating part 2. May mga news pala ako sa subscribers natin. Sa mga subscriber pala na nagyayaya mag-rides, pwede tayo mag-ride sa 25 kung gusto nyo. Ang meetup natin, shawarma sa Dapitan. Lahat po nasasama. Yung first 10 lang naman. Hindi ko kaya marami. Lilibre ko po ng shawarma rice. If ayaw nyo ng shawarma rice, merong pita shawarma dun sa may shawarma sa Dapitan. Doon po ang meetup natin. If gusto nyo mag-ride message nyo ako sa page. Gagawan ko yan ng post para kung sino yung mapupunta, i-message nyo ako. Punta tayo ron, kape tayo ron, chill tayo, kwentuhan. Tapos thank you sa mga subscribers pala na pumupunta ron sa Shotty Motorcycle. Chinachat ako nung owner. Ayun nga, may mga nangihingi daw ng sticker. Sobrang thank you po sa mga sumusuport. Tapos ayan, antayin nyo lang pag uwi ko ng Manila ulit, pupunta ako ron sa Shotty para palinis yung panggilid ni PCX kasi biniyahin natin ng mahabang drive eh. Tapos iiwan ko yung sticker doon para next balik nyo ron, andun na yung mga sticker. Ang init! Imagine 12 o'clock bigbibilag ako. Para sa vlog to guys. Okay lang mangitim, minsan lang naman eh.
kain namin sinaserve na. So guys, magpapaalam muna ako. Abangan nyo yung part 2 nito. Thank you sa mga nanood. Sana nakatulong sa inyo mga tips natin. If may mga question kayo, mag-comment down below kayo. If may mga hindi kayo naintindihan, mag-comment lang kayo at sasagutin natin. So guys, see you sa part 2. Kakain na muna kami. Bye-bye!